Hindi ikaw o ang Diyos ang nagpapasya ng iyong future. Maaaring ngayon mo lang maririnig ang mga katagang ito, at hindi kita masisisi. Ang channel na ito ay sadyang binuo para maglahad ng mga bagong konsepto at pilosopiyang madalas ay naikukubli sa marami, partikular na dito sa ating bansa. Bakit ang bagong kwago? Dahil ang bawat diskurso rito ay tila bago sa pandinig, ngunit huwag magkakamali, bagaman bago, ang mga kaisipang masusumpungan mo rito ay nakaugat sa katotohanan at lubos na praktikal. Ang aming misyon, bagong mindset, tulungan kang makawala sa nakasanayan. Iwas sa cliché, nilalayuan namin ang mga gasgas na payo na wala namang naibibigay na halaga. Kritikal na pag-iisip, hamunin ang iyong mga nakagisnang pananaw sa buhay. Kaya naman, kung handa ka ng gisingin ang iyong kuryusidad, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Samahan mo ako sa pagtuklas ng mga katotohanang magpapabago sa iyong perspektiba. Ang ilusyon ng pagpapasya, ang kampo ng self-will. Unahin nating pagnilayan ang kampo ng self-will. Sa unang tingin, napakadaling paniwalaan na tayo ang tanging may hawak ng manibela ng ating buhay. At totoo naman ito sa mga mababaw na aspeto. Ikaw ang nagpasya kung anong kulay ng damit ang isusuot mo ngayon, kung ano ang kakainin mo sa tanghalian, o kung anong kape ang iinumin mo. Maaaring ikaw rin ang pumili ng kursong kinuha mo sa kolehiyo o ang kumpanyang pinasukan mo. Tila napakahaba ng listahan ng mga patunay na tayo ang boss. Ngunit dito tayo magsimulang magtanong ng mas malalim, kung tayo nga ang may ganap na kapangyarihang magpasya para sa ating kinabukasan, at kung lahat tayo ay nagnanais ng isang maginhawa, masagana, at mayamang buhay, bakit ang daming bigo? Halos lahat ng tao ay nangangarap yumaman, ngunit bakit iilan lamang ang nakararating doon? Kung ang desisyon mo lang ang kailangan para maging matagumpay, ibig bang sabihin ay pinili ng nakararami ang maghirap? Pinili ba ng marami ang mab-ego? Dito natin makikita ang bitak sa loika ng self-will. Kung sapat na ang simpleng pagpapasya, para makuha ang ating mga pangarap, hindi sana puno ang mundo ng mga taong nagsisikap ngunit nananatiling kapos. Mayroong malaking puwersa sa pagitan ng iyong desisyon at ng iyong destinasyon na madalas ay hindi natin napapansin. Ang paghimay sa divine plan, kaginhawaan o catamaran. Ngayon, pumunta naman tayo sa kabilang panig, ang kampo ng divine plan. Ang ideya na ang bawat hakbang mo ay nakaplano na sa itaas ay isang kaisipang napakasarap pakinggan. Nagbibigay ito ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit kung susuriin nating mabuti, madalas ay hindi ito isang espiritual na katotohanan, kundi isang psikolohikal na depensa. Kadalasan, ang konsepto ng will ni Lord ay ginagawa nating sweet lemon. Kapag nabigo tayo sa ating mga pangarap, kapag hindi natupad ang ating mga plano, o kapag nagkamali tayo ng landas, mas madaling sabihin, siguro ay may ibang plano ang Diyos, kaysa tanggapin ang ating sariling pagkukulang o ang malupit na realidad ng mundo. Higit sa lahat, ang paniniwalang ito ay nagiging isang bitag ng pasibidad. Ginagamit natin ito para i-justify ang ating kawalan ng sigasig. Imbes na magplano ng maigi, magsumikap, at harapin ang panganib, pinipili nating sabihin, hihintayin ko na lang kung ano ang ibibigay niya. Sa madaling salita, ang divine plan ay madalas na nagiging maskara ng ating catamaran at takot na mab-ego. Ginagawa nating tedana, ang mga bagay na ayaw nating paghirapan, at ginagawa nating kalooban ng Diyos, ang mga resulta ng ating sariling kawalan ng aksyon. Ang paradox ng divine plan, katarungan o kapalaran. Dito tayo dadako sa isa pang malaking katanungan na tila iniiwasang sagutin ng marami, kung ang Diyos nga ang arkitekto ng bawat individual nating buhay, hindi ba't dapat ay masasalamin ang kanyang kadakilaan sa ating kalagayan? Sinasabi nating tayo ay anak ng Diyos. Kung gayon, bakit hindi pantay-pantay ang ating sinasapit? Bakit sa kabila ng pananalig at taimtim na dasal ng bilyon-bilyong tao para sa kaginhawaan, ay nananatiling masalimuot ang mundo? Tingnan natin ang realidad. Ang pamilya sa kariton,
Kapag ba nakakita tayo ng isang pamilyang natutulog sa sidewalk, sa ilalim ng ulan at gutom, masasabi ba nating plano ng Diyos ang maging ganoon ang kanilang kalagayan? Ang isyu ng hustisya, kung ang Diyos ang nagpapasya, hindi ba lalabas na siya ay hindi patas? Bakit ang isa ay ipapanganak sa gintong kuna, habang ang isa ay ipapanganak sa gitna ng digmaan at kakulangan? Kung itutuloy natin ang paniniwalang Diyos ang nagpasya nito, ginagawa nating malupit at pumapabor ang may likha. Papayag ka ba sa ideya na ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng iyong paghihirap, ng iyong bawat hikbi, at ng iyong bawat pagkatalo? Sa totoo lang, ang ganitong paniniwala ay hindi nagbibigay puri sa Diyos, bagkus, ginagawa lamang natin itong palusot upang hindi na natin hanapin ang tunay na mekanismo kung bakit ang buhay natin ay ganito. Dahil kung hindi ang iyong will, at hindi rin ang will ng langit, ang nagpapatakbo sa iyo, may isang nakatagong puwersa na hindi mo pa nakikita. Ngunit kung hindi ang sarili at hindi rin ang Diyos ang nagpapasya ng iyong future, sino o ano ang tunay na may hawak ng renda ng iyong buhay? Ang katotohanang nakatago, ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Ito na ang sandaling hinihintay nating lahat, ang pagbubunyag sa tunay na sagot. Kung hindi ikaw at hindi rin ang Diyos ang direktang nagpapasya ng iyong kinabukasan, sino o ano ang tunay na may hawak ng manibela? May isang tanyag na pilosopiya na nagsasabing, hindi mo kayang direktang itakda ang iyong kinabukasan. Ang kaya mo lang itakda ay ang iyong mga habit, dahil ang iyong mga habit ang siyang magdidikta ng iyong kinabukasan. Ito ang katotohanang hindi itinuturo sa atin, at ang dahilan kung bakit marami ang nananatiling bigo sa kabila ng kanilang matataas na pangarap at taimtim na panalangin. Ang iyong kinabukasan ay masyadong malaki, masyadong malayo, at masyadong marami ang variables para direktang kontrolin. Hindi mo kayang utusan ang mundo na payamanin ka bukas. Ngunit, mayroon kang kapangyarihan sa kasalukuyan, ang pagpili sa mga gawi o habit na papapasukin mo sa iyong buhay. Ang iyong mga habit ay parang mga seeds, o binhi. Hindi mo man nakikita ang puno ngayon, ang kalidad ng binhing itinatanim mo sa araw-araw ang siyang magpapasya kung anong bunga ang aanihin mo pagdating ng panahon. Ang iyong kinabukasan ay hindi isang event na bigla na lang darating, ito ay resulta ng isang automated process ng iyong mga nakasanayan. Kaya't itigil mo na ang paghahanap ng swerte o ang paghihintay sa tadhana. Sa halip, tingnan mo ang iyong mga habit. Dahil sa dulo ng araw, hindi ka dinadala ng iyong mga pangarap sa iyong destinasyon, dinadala ka doon ng iyong mga gawi. Ang matematika ng tagumpay, mabubuti versus masasamang gawi. Para mas lalo mong maunawaan, himayin natin ito sa mga praktikal na senaryo na nakikita natin sa araw-araw. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang computer program. Ang iyong kinabukasan ay ang output, pero ang iyong habits ang code na tumatakbo sa background. Ang default na daan sa kabiguan, kung ang mga gawi na pinili mong ipasok sa iyong sistema ay ang pagbabad sa social media nang walang saysay sa loob ng maraming oras. Paglunod sa online games hanggang sa mawalan ka na ng koneksyon sa realidad. O ang gawing highlight ng iyong gabi ang pakikipagmarites o pakikipag-inuman sa kanto. Ang mga gawin na ito ay parang isang GPS na nakatuon sa iisang destinasyon, isang tiyak na madilim na kinabukasan. Kahit gaano pa kataas ang iyong pangarap, kahit mag-post ka pa ng goals sa Facebook, hindi ang pangarap mo ang mananaig. Ang mananaig ay ang mga gawi na tapat mong ginagawa tuwing wala namang nakakakita sa iyo. Ang premium na daan sa tagumpay, ngunit sa kabilang banda, isipin mo kung babaguhin mo ang iyong input. Paano kung gawin mong habit ang pagbabasa ng libro kahit 1 oras lang kada araw? Paano kung imbes na scroll ng scroll, ay habit mo ang mag-aral ng mga bagong skills na may mataas na halaga sa merkado? Ang mga gawang ito, maliit, simple, ngunit consistent, ay ang mga building blocks ng iyong magandang bukas. Hindi ito swerte, hindi rin ito biglaang himala. Ito ay simpleng resulta ng matematika, good habits equal good future. Ang pagpili, ang kapangyarihan sa iyong kamay.
Marahil sa puntong ito ay malinaw na sa iyo ang mensaheng nais ihatid ng ang bagong kwago. Hindi ka biktima ng tadhana, at hindi ka rin bilanggo ng iyong nakaraan. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ang iyong kinabukasan ay hindi isang sementadong kalsada, ito ay isang puting papel na kasalukuyan mo pang isinusulat. Maaari mong pagpasyahan, simula sa mismong sandaling ito, na baguhin ang iyong mga gawi. Ang hamon ko sa iyo, itakwil mo ang mga habits na unti-unting sumisira sa iyong potensyal. Iyong mga gawing tila komportable sa ngayon, ngunit magdadala sa iyo sa isang kinabukasan na puno ng panghihinayang. Yakapin mo ang mga bagong gawi. Iyong mga mahirap sa simula, ngunit tiyak na magpapalago sa iyong pagkatao at maglalapit sa iyo sa buhay na dati ay pinapangarap mo lang. Tandaan, ang isang malaking puno ay nagsimula sa isang maliit na binhi. Ang isang matagumpay na buhay ay nagsisimula sa isang maliit na tamang gawi. Huwag mong hintayin ang bukas, huwag mong hintayin ang swerte. Baguhin mo ang iyong habits ngayon, at makikita mo ang pagbabago ng iyong mundo. Kung handa ka nang simulan ang pagbabagong ito, e-type mo ang simula na sa comment section sa ibaba. Huwag ding kalimutang e-share ang video na ito sa isang kaibigan na sa tingin mo ay nangangailangan ng wake-up call na ito. Higit sa lahat, kailangan mong mag-subscribe sa channel na ito para magkaroon ka ng libreng access sa marami pang video na katulad nito, na hindi cliché, bagkus mga pilosopiya na bago sa iyong pandinig at siya ring magbabago ng iyong pananaw. Ako ang inyong ang bagong kwago, naglalahad ng mga katotohanang gigising sa inyong kamalayan. Hanggang sa muli.